Basta nga pala mga paps, ngayong araw pala pag-uusapan natin kung ano yung posibleng problema kapag bumili kayo ng replacement na engine support. Ganito mga paps, panoorin nyo muna itong video na to. Ito yung ano niya, yung luma niya. So yung luma niya, nakikita mo, yan, lahat. Yan o, okay na okay siya, fit na fit siya. Siyempre yung original. Yung bago kong bili, pakita ko. Ito naman yung ano, yung bago kong bili. Ito, kapag binold ko yan dyan, ayan. Ito, may distansya siya, may gap siya. Sige, zoom ko. Yan. Ayun yung gap niya. Ayan, ito yung gap niya. So, napapersa yan yun. Napapersa kapag binold kong ganun. Masyadong persado yan. Tinry ko ng gawa ng paraan, pero wala pa rin talaga. Ayaw niyang ayaw, masyadong mapapersa to. Kahit i-bolt ko yan dyan, i-fix ko yan dyan, may isang sasablay na bolt. Eto masyadong persado na yan eh. Kapag ibobolt ko, di katulad sa sa original na nakalagay dito. So try ko nang gawa ng paraan, medyo mahirap talaga. Yan, kahit lagyan ko lahat ng bolt yan, may sasablay na bolt. So kung napansin niyo yung video, ito matagal na tong video na to, at saka sa tingin ko alam niyo naman yung brand na kinabit ko ron, na ikakabit ko ron. So, yung brand na yon ay Nico. Ngayon sa Nico, ito lang konting disclaimer lang. Yung Nico na brand, gumagamit din ako noon. Yun nga nakakabit ngayon sa akin yung lower suspension arm bushing ko, Nico yung brand. All goods yun, matibay talaga yung goma nun, wala kang masabi. Yung lower ko, Nico rin yung brand doon, pero pinaltan ko na ng original kasi sobrang tigas nung quality ng rubber ng Nico. Wala ka talaga masasabi sa quality ng rubber ni Nico, all goods yun. Pero pinaltan ko kasi sa sobrang tigas noon, yung nginig ng makina, yung plane ng makina, hindi niya masabayan. Kasi sobrang tigas talaga. Sumasabay na yung nginig niya doon sa may dashboard ko. Ngayon, yung sa driver side naman yan, sa transmission support, Nico rin dapat yung ipapalit ko ron sa kasamang palad, yun nga yung nangyari. Yan, na-document ko naman yan, nasabi ko naman sa seller, na kami, okay na yun, matagal na yung video na yun, all goods na kami nun, na-refund naman nila yung pera. Ngayon, kung mapapansin nyo yung video, wala akong problema sa rubber ng Nico, yung quality ng rubber nila, sinasabi ko yung pagkakagawa nung nila, yung pinaka-bakal nila. So yung bakal nila, kung mapapansin nyo, nakaangat masyado. Sa original na kalapat. Ngayon ang ginawa ko ron, tinry ko ng gawa ng paraan, tinry kong kikiling yung butas para palakihin yon, para maikabit ko na maayos. Ang problema, hindi na worth it or hindi na uubra rin kahit kikiling ko yung butas kasi hindi yung butas ang problema. Kahit pagpalagay mong malakihan ko yung butas, mapupuwersa pa rin yung yung transmission support niya. Ang problema doon mga paps, yung pinaka-angle ng bakal na nakalapat dapat doon, nasa pagkakabitan. Yung angle ng bakal kasi sa replacement, masyadong nakaangat. Yung original, lapat na lapat. Makikita nyo yung sa video na talagang yung original swak na swak. So, hindi ko na pinersa, hindi ko na ginawa ng paraan. Binidyo ko na lang, pinaliwanag ko at sinend ko na lang sa seller. Kasi mahirap, kung gagawa ko ng paraan, yung bakal, ibebend ko pang ganun. Tapos bubutasan ko, hassle na sa part ko yun kasi bumili nga ako para ikakabit na lang. Ngayon, meron din tayong tropa na nag-post sa group na nagkaroon ng problema sa ganung side rin ng support sa driver side. Same din ang problem, same din ng ng brand. So ang nangyari, ginawa ng mekaniko, diniskartehan niya, na loose thread na yung pinaka-bolt, nilagyan niya ng washer para kahit paano kumapit. Sa katagalan, bumigay din yung washer, na-discover na may-ari na ayun, ginawan lang pala na paraan yung transmission support. Ngayon, ang nangyari doon mga paps, kasi may mga bolt yan di ba? May mga bolt yung transmission support na yun. Kahit anong posisyon mo ron, kapag sablay na yung pinaka-bakal na ikakabit mo, may mapupersa at may mapupersang bolt. Siguro ang ginawa ng mekaniko, pinilit niyang ilagay yung bolt, tapos sa ginawa niya, pinersa niya. Kaya nangyari na loose thread na yung pinagkakabitan ng bolt nung transmission support na yun. Yun yung yun yung sinishare ko sa inyo mga paps, na kung magkakabit kayo or bibili kayo ng transmission or engine support, siguraduhin nyo na meron kayong coordination sa seller para pag nagkaroon ng problema gaya nun, pwede nyong kausapin sila, pakita nyo yung video, pakita nyo yung picture,
para ma-refund sa inyo o mapapalitan yung binili nyong engine support or transmission support. Sa tingin ko, yung batch ng pagkakagawa ng ng bakal nung Nico, yung particular na na yon na engine support na yun, transmission support na yon, siguro hindi or siguro nakalusot sa QA nila kaya lumabas sa market. Yung naman, yung sa lower naman, wala naman ako naging problema doon kasi ang ginagawa ng iba minsan, yung ginagawa nila yung pinakabutas ng ng support, pinapalakihan lang nila ng konting-konti lang para kahit paano siya, sumakto siya sa pinagkakabitan ng ng bolt. So yun ang ginagawang diskarte. Pero sa case na yon, hindi lang butas bakal na mismo kaya mahirap. So paano mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana itong video na to nakatulong to at naging aware kayo kung ano yung posibleng maging problema kapag bumili kayo ng replacement na engine support. Yung binanggit ko, yung brand na yon, sa Nico, hindi ko alam, baka posible rin mangyari sa ibang brand, sa IR, sa Jag, baka nga sa original din baka mangyari din yun Hindi natin masasabi. So, yun lang, awareness lang to. Video nyo, picture nyo bago nyo isalpak. Kung may magkakabit na mekaniko, tignan nyo yung gagawin ng mekaniko para kahit paano, hindi kayo magulat na tulad na nangyari doon sa may-ari na kumalas or kumalag yung pinaka-bolt sa transmission support. Paano mga paps, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo.